Ang mahahabang pagbigkas ang gamit ng iba sa pagsusulit sa pagpasok. At kahit mailabas na ang mahika ay halos walang lakas. Ngunit iba ang bida, hindi na nga kailangan ng pagbigkas. Isang bahagyang galaw lang at sumabog ang buong lugar. Ang lalaking iyon, hindi talaga gumagamit ng pagbigkas. Hindi ba sinabi sa iyo na kontrolin ang lakas mo? At kung bakit napakalakas ng bida, ay dahil ang kanyang lolo ang pinakamalakas na pantas. Ang kanyang lola ay isang top tier na enchanter. Pati ang madalas bumisita sa bahay nila ay ang hari mismo. Sa pagsasanay ng lahat at sa alaala ng nakaraang buhay. Sa edad na 15 taon ay kaya na niyang gumawa ng parang nuclear na pagsabog. Ang bida noon ay isang programmer lamang. Dahil sa araw-araw na pagpupuyat at overtime ay sobrang pagod ang isipan. Kaya nang tumawid siya ng kalsada ay hindi niya nakita ang pulang ilaw. Agad siyang nabangga at napatay ng dumaraang truck. Ngunit kakapanganak pa lang niya sa ibang mundo. Ay sinalakay agad ng mga halimaw ang buong pamilya. Tanging ang bida lang ang nakaligtas sa loob ng karwahe. At nang makita siya ng dumaraang pinakamalakas na pantas, ay naawa ito at inampon siya bilang apo. Mula noon ay sinundan niya ang pantas upang mag-aral ng mahika. Ngunit mabilis napansin ng bida, na sa mundong ito ay sapat na ang imahinasyon upang maglabas ng mahika. Kaya gamit ang alaala ng paglalaro sa nakaraang buhay. Kahit anong mahika ay madali niyang natutunan. Kaya sa edad na 8 taon, kaya na niyang manggaso ng baboy ramo at kalapati gamit ang talam ng hangin. Siyempre bukod sa pag-aaral ng mahika, sama-sama rin siya sa pinakamalakas na enchanter na lola sa kapitbahay, at sa pinakamalakas na sword saint upang matuto ng enchantment at labanan. Mabilis na lumipas ang 2 taon at kalahati ng pagsasanay, at marami nang natutunan ng bida, kaya nagpa siya ang pantas na dalhin siya sa pangangaso ng mga halimaw. Ngunit bago iyon ay kailangan munang matutong maghanap ng mga halimaw. Sa mundong ito lahat ng nilalang ay may mahika, ngunit kapag nawalan ng kontrol ang mahika ay nagiging halimaw. Kahit ang tao ay walang eksepsyon. Kaya gamit ang katangiang ito, sapat na ang bahagyang pagpapalawak ng mahika sa paligid, upang makipag-ugnayan sa ibang nilalang na may mahika, at maramdaman ang kanilang presensya. Matapos sabihin iyon ay nagpakita ang pantas ng halimbawa sa bida, ngunit limitado ang kanyang mahika at hanggang ilang daang metro lamang. Samantalang isang tingin lang ng bida, ay agad na niyang natutunan ang mahikang panghanap ng kalaban, at napakalawak pa ng saklaw nito. Pati ang lola sa kapitbahay na nasa bahay ay kanyang naramdaman. Ngunit biglang nakaramdam ang bida ng masamang pakiramdam. Nakita ito ng pantas at ipinaliwanag sa kanya. Ito ang pakiramdam ng pagdama sa mahika ng halimaw. At iyon din ang target niya sa pagkakataong ito. Pagdating ng dalawa sa kinaroroonan ng halimaw, agad hinugot ng bida ang espada at sumugod. Una niyang ginamit ang mahika upang panginginig ang espada, upang mas madaling makahiwa. Pagkatapos ay nagbuga ng hangin mula sa talampakan upang mabilis gumalaw. Sa lakas ng kanyang pambihirang kakayahan, isang hiwa lang at napugutan ng ulo ang halimaw. Matapos ang pagsubok na iyon ay lumipas pa ang 5 taon.